Sarap mag-worship, no? Parang doon pa lang sa verse na yon, Deuteronomy 29:29, boundary na ako doon. So, good morning again. Sige, settle down. Worship team, settle down. Thank you po for coming. I believe we have first-timers ngayong umaga. Welcome to New Life. Welcome home! Sige po, kindly stand up yung mga first time. Wow. Thank you po. Thank you. Welcome home. Welcome home. Welcome. Wow. Thank you very much. Hindi po aksidenteng kayo ay nasa tamang lugar. How about second timer? May second timer po ba tayo? Ayun, may second timer si ma'am. Thank you po. May second timer po din dito. Wini-welcome nga natin two-timer, second timer pa, no? How about third timer? Wow! Third timer. Ayun nga siya, third timer siya. How about fourth timer? Yeah, welcome po. Welcome, welcome, welcome. Sige po, you can take your seats po. Welcome to your house. Welcome to New Life. Sumiryoso kayo na masyado, no? Are you good? Kayo po ba merong inaasahan sa umagang ito? Wow, good. Ano nga po yung subject natin? The blessing. So, talking about yung magandang gawing launching pad yung yung verse 29, Deuteronomy 29:29. Yung blessing po, hindi na po lihim yan. Revealed na po yan. Kaya dapat lagi po nating itanim sa sarili natin na yes, we are blessed. We are not begging God to be blessed. Positionally, hindi po tayo nagmamakaawa, hindi po tayo naninikluhod sa Diyos sa pagpalain mo ko, kundi positionally, you have been blessed for so long a time. Tama? Pinagpala, hindi pinagpalo, ano ba yan? Pinagpala na po tayo at hindi po natin pinagsusumikapan na pagpalain kasi positionally, we are already blessed and we are rejecting poverty. Alam niyo po guys, one thing about the power of the word, kasi habang pinag-uusapan po natin yung word, yun po ang matatanim sa isipan mo. Maniwala kayo, hindi hanggang sa pagtulog ho, kakausapin kayo ng word. Mag-create po siya ng revolution sa iyong mind. And if I were you, if you yield to what God has been doing sa buhay po natin, mababago talaga tayo. But one thing I also believe, maturity is not overnight. Wag po kayo magmadali. Wag po tayo magmadaling dumami yung pera. Wag tayo magmadali yumaman. Wag tayo magmadali sumikat kung pagiging sikat man ng agenda. Sa lahat ng gusto natin gawin, relax. Relax. Relax lang po. Kasi let us digest the word, di ba? Let us digest the word. So, talking about the blessing, last Sunday, medyo mabigat po yung mga pinag-usapan natin. Pero I believe it is for you. One thing po, lagi ko pong sinasabi sa sarili ko, paminsan-minsan sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa Lord, I keep reminding myself na I don't have any agenda. Kasi po, oo nga no, may kausap ako, itago natin sa pangalang Pastor Rudy. Nag-usap kami noong last week. Tama ba, Pastor? Last week, no? Ito, last week nag-usap tayo. Meron kaming kaibigan, di ko na i-mention yun, mahirap na. May kaibigan kami na sa isang church, ayaw niyang ituro yung tithes. Sabi niya, ayoko nang ituro yung tithes kasi kaya naman na, mapera sila, kaya namin isupply lahat ng needs sa church. Noon pa yun, tagal na, mga 10, 15 years ago. Sabi ko naman, hala, Pastor, ang tithes is not for you. Kung naniniwala kang madaming pera, tithes is not for you. But it's for the people. Bakit mo iwi-withheld o withhold sa mga tao yung opportunity na pagpalain sila ng Panginoon? Hindi naman siya nagalit sa akin, pero kay Pastor Rudy nag-away sila. Yeah, that's it guys. When we talk about money, sige nga po, let me ask you, sino sa inyo gustong magkaroon ng madaming pera? Yung hindi instant ha, yung hindi instant. Sige, let me say, yeah. Alam niyo po guys,
there is a legal way and there is a right way to have those plenty of money. Kasi isa pong bagay ang aking naintindihan. The more that we are talking, very seldom ako magturo about money. Pero one thing, every time we talk about money, don't you know that God is painting, nagdo-drawing po ang Lord ng mga blessing ng mga kapirahan sa iyo. God is painting a picture of money. Let's say, when you say, pakisabi po, money. Diba? Ang nakikita naman nyo, hindi naman na M-O-N-E-Y. Hindi yung letters ng money ang nakikita natin. Instead, we are seeing pwedeng bulto-bultong pera, pwedeng mga cheque, pwedeng coins, dolyares, di ba? Naintindihan nyo ako? When we speak money, what we are seeing in our spirit is pictures of money, not the letters of money. That is why we need to study. Siguro pag-uusapan natin ngayon ay money. Hindi po. Ang focus natin ngayon is still about the blessing. Yung nga lang, money ay isang part lang po yan ng blessing. Don't get me wrong, money is just one part of the blessing. Kung yung iba sa inyo o sa atin na walang pera, it's okay. Kasi hindi naman po gauge or barometer ng madaming pera of you being blessed. Kasi positionally nga po, blessed na tayo. Pero minsan wala tayong pera. Bawa ako, lagi akong walang pera. Pero hindi nagbago yung paniniwala ko sa blessing. Basta ang paniwala ko, kung meron akong need, God will supply. Hindi lang po na He will supply, He supplied. Nag-supply na siya, past tense. So it is just a matter of recognition yung provision natin. Amen? Sino po sa inyo uli ang gustong mabago yung mga finances sa buhay? Very simple instruction bago ko pumunta sa word. Ayoko pong magtanong sa inyo sino sa inyo nagtatay, sino hindi po. Hindi na yun. Ganito lang po kasimple, guys. Sa atin po, kasi we are talking about money. At sabi ng Bible, the money is the least in the kingdom. At sinabi ko naman po sa inyo last week, yan ang pag-intro, no? Nasa intro pa lang po ako, guys. Sinabi ko po sa inyo, hindi ako nakikialam sa pera. Tanungin niyo po yung finance. Hindi ko chinecheck kung magkano binibigay ni Jonah. Wala akong pakialam doon. Di ba? Kasi, believe it or not, guys, okay, look at, I can look at you. Seryoso po ito, guys, ha? Pinapalighten ko lang. Kasi if you are doing your part, you say, you give your tithes and offering, that is spiritual connection. Halimbawa, pagka pumikit ako, sasabihin ko, Lord, siya ba ay nagbibigay ng kanyang tithes and offering? Pwedeng i-reveal sa akin ng God. Kasi spiritual connection, kasi iisa yung belief natin. However, kung yung belief na nilalakaran natin, hindi tayo nagkakasundo, parang may putol-putol sa connection. Pero hindi ko po yung ginagawa. So, when we put our tithes, we always put our name. Halimbawa, Fred Uy. Fred and Julie. Napansin niyo, hindi po kami nagbibigay ng physical kasi online po. Sabi ko, hindi kami nakakawak ng pera. Online po kami nagtatransact. So, we put our name, Fred, Julie, Uy. Magkano yung aming tithes, nilalagay namin. Halimbawa, kung magkano yung tithes namin, magkano yung offering, nilalagay namin, magkano po yung total, nilalagay namin. Huwag niyo pong pahirapan yung mga tao namin. Kasi lately po nalaman ko, halimbawa, si Anonymous naglagay ng pera. Halimbawa, naglagay ng 1,000, tapos nakalagay doon, may check yung offering, may check yung tithes, may check yung, halimbawa, ano pa ba? Yung others. Tapos total 1,000. Paano nila madidetermine kung magkano yung tithes, magkano yung offering, magkano yung others? Hindi po sila mga propeta. At lalong hindi po sila manghuhula. Naintindihan niyo po yon? Okay guys, look at me. Help me help you. So when you give, let's say, wag naman po anonymous. Kasi sabi ko nga sa inyo, if I have 20 million, I'll give 1 million each sa anonymous. Pero you need to prove na ikaw si anonymous. Wala kang identity. Yung anonymous, walang identity yon. Kasi may pangalan ka.
Tama po ba? Tama. Siguro si pastor gusto talaga, hindi po yun. Wala akong pakialam. Gusto ko lang po kayong tulungan kasi sabi ko nga noon, kung merong sikreto ang Bible, gusto kong maranasan yon. Guys, hindi man yung maunawaan sa ngayon, siguro sa langit pag nagkita tayo, sabihin nyo, pastor, tama yung sinabi mo. So, we will talk about money. So, lagay nyo po yung pangalan, magkano yung tithes, ilagay nyo, magkano yung offering, magkano yung others. Wag naman halimbawa, tithes 1,000, offering 1,000, others 1,000. Tapos ang total mo 1,000 din, mag-aabono naman yung mga taga-finance natin. Di ba? Yung medyo patas lang ho, yung equals lang. Nagkakaintindihan mo tayo? Good? Is this helping you? Wag po yung suntok sa buwan. Ibibigay ko yung 10 milyon, pastor. Excuse me. Kung hindi mo kayang ibigay yung 100 pesos, wag ka nang mangarap na magbigay ng 10 milyon. Tama? Pangarapin mo na yung 100 mo maging 101. Siguro pagka nag-progress ka sa ganong estado, lalago po talaga tayo. Okay? Ephesians 1 verse 3. Ang ganda na ito. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us. So again, this word, blessed. You have been blessed, past tense. Positionally, pinagpala ka na. Kahit wala kang nararamdaman, kahit wala kang pera, as far as your God is concerned, He has blessed you with all. Pakisabi, all. All means all. Pastor, spiritual blessing yun eh. Kailangan ko ng pambayad. Don't you know, guys, na lahat ng bagay na nakikita natin, nagsimula sa wala. Ang mga bagay na hindi nakikita ay eternal yun. Halimbawa, yung karunungan, hindi nakikita. So, panghabang buhay yun. Yung kapatawaran, hindi nakikita. So, eternal yun. Yung blessing, eternal. Kasi hindi mo nakikita yung blessing. Pero the more you believe those spiritual blessings, now, the more that it can become a tangible one. Amen? So, pinagpala na daw tayo. Yun po ang ating
Salvation is free. Blessing is free. Dapat lang po natin maintindihan. Kaya nga po, minsan pag pumunta ka sa mga tao sa labas na hindi nila alam ang salita na Diyos, awang-awa ako sa mga tao. Kaso ang avenue para maturuan natin ang mga tao is through the Word of God. Kaya ito lagi, kahit sa kami magpunta, Bible study. Bible study. Meron tayong Bible study every Thursday. Bible pinag-uusapan natin. Bakit? Nandito lahat ng sikreto. Yung mapapangasawa mo nandito, wala lang po yung pangalan. Yung tamang babae, yung tamang lalaki, yung strategy, yung wisdom, i-reveal ng God every time you listen to the Word. So Jesus became a curse for us that the blessing of Abraham might come upon us. Ayan Nasa ganun yung blessing. Ang kanyang intention is to bridge the gap so that the blessing of Abraham ay mapunta sa atin. Yung bayad, yung katawan niya. Yung naglinis, yung dugo niya. So wala na po tayong utang sa kasalanan kasi binayaran na po ni Jesus. Wala ka ng utang sa karamdaman kasi binayaran na ni Jesus. Kinakailangan mo na lang i-access si Jesus na libre nagbibigay ng blessing at healing. At hindi mo kinakailangan paghirapan yung healing. Pero dapat may kasamang wisdom. Halimbawa, kung ikaw ay, mahilig ka sa sweets, diabetes, halimbawa, alam mo nang kalaban mo yung sugar, pinagagaling naman ni Lord. Lord, gawin mong, hindi po wisdom yon, foolishness yon, kahangalan yon. Kung alam mong mahina ka sa sweets, umiwas ka sa sweets. Pumunta ka na lang sa maalat. Neutral. Normal. Di ba? Alam mong mahina ka sa karne. Kasi yung iba, ayaw na pumunta doon. You are what you eat, yun na lang. 1 Peter 3 verse 8. Finally, pakisabi po, finally. Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another, as love as brothers, be tender-hearted, be courteous, not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, blessing. Pakisabi po, blessing. Knowing that you were called to this. Believe it or not, guys. We are called to the blessing. Mahina. Sabi po ng Bible, tinawag ka para dun sa blessing. We are called to blessing. We are called to this that you may inherit a blessing. Pwede po natin manahin. Naalala ko, 2017, nagturo tayo ng harvest, 2017. Don't you know, guys, pagka na-receive po natin yung revelation about blessing, yung mga blessing na na-miss ng mga parents natin, pwede nating kunin. Okay, nanahimik kayo. Yung mga blessing na hindi na-harvest ng mga magulang natin. Don't you know, being sons and daughters, we have the right to harvest them as well. Medyo dumami ang naniwala doon. Totoo po yan. Ko to. Yung those meaning nung una, kasi all things to enjoy. I was thinking na closely, pala, itong command na to ay ibinigay ng God
to the believers. Tayo yun eh. Pag sabi nga, I am rich. Ala, konti lang. Isa pa, I am rich. I am rich. Alam mo, may isa tayong tao sa pwede maghirap. Rich. Diba? So, double blessing yun. So, ang sabi, alam niyo po guys, naalala ko about ang subject sa confession. Daming panahon, lagi kong nire-remind sarili ko na, hey, you are rich. You are rich. Minsan, dinuduro ko pa sarili ko pagka nakikita. Pero hindi naman po masama yun. Dinuduro. Nire-remind ko lang, Fred, ikaw, anak ng Diyos. Ikaw, mahal ka ng Diyos. Ikaw, pinatawad ka ng Diyos. Iingatan ka ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos. Pogi ka. Tayo. Meaning, we kundi yung trust mo doon sa living God. Saan yan? Who gives you richly all things to enjoy. Sige, ulitin ko lang. Hindi pa masyado na-receive. Ang sabi ng Bible, we are commanded by God not to be haughty, huwag mayabang sa pera, at huwag magtiwala sa kayamanan kasi uncertain, hindi sigurado. Instead, magtiwala tayo sa buhay na Diyos who gives us richly all things. For what? To enjoy. So God has been giving you richly all things. For what? To enjoy. Kasi, tingnan nyo, halimbawa, kung super yaman ako, bigyan ko nga sa 10 milyon ngayon, bawat isa. Sa isang linggo, magkikita pa kaya tayo? O baka bumili ka na ng kotse, nag-joyride ka na lang, o iba pumunta sa Hong Kong. Guys, look at me. Kaya nga, huwag po tayo magmadali sa kayamanan. Patibayin po natin yung ugali natin. Yung character. Kasi minsan may mga tao na pagka madaming pera, nagbabago yung pananaw. Parang lahat na lang pwedeng bayaran eh. But if your heart is okay, wala akong pakialam kahit milyonaryo ka, but your heart is okay. Your heart is pure. Yun po ang magpapanatili sa'yo sa anumang estado. Parang ano lang, di ba may mga tao na gifted child eh. Paglabas pa lang sa sinapupunan, kumuha na agad ng gitara. Kasi gifted child, inborn. At siyempre pagka ginamit yung giftings na inborn, ang kapalit nun ay madaming pera, sumikat, milyonaryo. Kaso yung ugali, pangit. Nangangaliwa, nanganganam, bisyo dito, bisyo doon. Nawala yung kapirahan. Bakit? Yung ugali kasi hindi maayos. Ako po'y naniniwala na as we study the Word, especially we're talking about money, hindi po namin kailangan, guys, maliban na lang kung maka-imbento na, kung mag-imbento kayo, wala pa hong na-imbentong machine na nakaka-detect kung may pera ka o wala. Hindi po. Sa church, hindi tayo kagaya ng mall. Ang mall, ang gaganda ng mga milyones sa kanilang expenses. Bakit? Ang kanilang agenda, pag pumasok ka sa mall, gastusin mo yung pera mo. Sa church, hindi po. Ang agenda natin, mabago buhay mo. Ang agenda namin, ma-receive nyo yung blessing. Ang agenda natin, umayos yung buhay natin. Yung agenda ng Bible ay maintindihan natin yung pagmamahal ni Jesus.
Makita mo ikaw ay pinagpala, accepted ka, pinagpala, pinayaman, pinagaling, at kayang ayusin ng Diyos yung buhay natin. So at the end of the day, yung character mo ay mapapaayos. So kahit pa milyon-milyon ang dumating na pera sa'yo, kada linggo, magkikita pa rin tayo sa church. Kada linggo, magsiserve pa rin tayo. Welcome to new life! Kahit punong-puno yung bulsa mo ng milyon-milyon. Bakit? Produkto lang yon ng naayos mong ugali. Amen? Kasi may mga tao, bisan pa nga, halimbawa, ito, si Joshua, nag-a-apply pa lang noon eh. Di pa nga natatanggap eh. Ang tanong agad, may pasok ba ng Sabado-Linggo? Sorry, Joshua. Tanong agad ito, may pasok ba ng Sabado-Linggo? Kasi pag kami pasok, hindi na itutuloy yung apply. Kasi priority niya mag-serve. Guys, alam niyo po, yun, ayusin natin yung puso natin. So, we are commanded by God not to trust on uncertain riches, but in the living God who can give you richly all things to enjoy. Pag sabi, to enjoy. Mahina. To enjoy. Kung marami kang sasakyan at hindi na ikaw nag-i-enjoy, pressured ka na. Kasi may nakilala ako dati, diyan nakatira sa Forbes Park. Ang problema daw niya, pagka umaga, 17 sasakyan. Alin dito ang aming gagamitin. Di ba? Sa dami. So, kung mahihilo ka naman, edi ibenta pa, migay mo na lang. Napansin niyo? Character po pinag-uusapan natin. Dapat mo ma-enjoy. Kung sobrang dami ng pera mo, hindi ka na nakakatulog kasi baka nakawan ka, hindi ka na nag-enjoy. Di ba? Kung yung, at least, yung mga negosyante natin dito, pagkalinggo, sarado yung negosyo nila, nasa church sila. Di ba? Bakit? Kaya ng Lord pagpalain ikaw eh. Yung verse 18, let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves. Don't you know guys, di ko na isa-isahin. Every time we give our tithes and offering, we are storing up for ourselves a good foundation as if you are depositing money in your heavenly account so that when the time comes na you need money, meron kang mawi-withdraw. Nasubukan nyo na ba pumunta sa inyong ATM, nag-withdraw ka, tapos wala kang ma-withdraw? Bakit? Hindi ka nag-deposit eh. Nakapag-withdraw ka ba sa ATM mo na hindi ka nag-deposit? Wala eh. Ano mauna? Withdraw o deposit? Deposit muna. Si Jesus nag-deposit na ng blessing sa inyo. Si Jesus nag-deposit na ng righteousness, ng forgiveness, ng anointing, ng healing. So i-withdraw natin yung healing. Ibig sabihin nun, you need to talk to yourself. Body, get in line. Mind, get in line. You have the mind. Huwag ka mag-isip na, sana bigay sa akin yung madaming sasakyan niya, bigyan ako na isa. Stop that. Manghingi ka kay Lord, huwag ka mahingi sa tao. Amen? So sabi ng verse 19, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. Don't you know na, when we do yung verse 18, pakikita nga ng verse 18, pagka ginawa mo, when you do right, saan na yun? Pagka may good works ka, when you are ready to give, when you are willing to share, when you do those verse 18, you are storing up for yourselves doon sa iyong heavenly account. Don't you know that when you do verse 18, you are saving up money for your future need? Sinisecure mo yung future mo. Tapos, that they may lay hold on eternal life. Naalala nyo yung rich man doon sa Mark chapter 18 na rich young ruler? Sabi niya, Lord, paano ko magkaroon ng eternal life? Ito yun eh. Ito yung sinasabi ni Peter dito. So, we are catching up eternal life. We are seizing eternal life. We are holding on to eternal life. Yung pera ho, ay barometer lang yan ng katapatan natin.
Ang pera ay parang ebak yan. Pagka inipon mo, mangangamoy. Pagka ikinalat mo, magiging pataba. 1 Corinthians, I think dito ako magkuklose. 1 Corinthians 2 verse 9. Parang ang dami ko nang sinabi, no? Hindi naman kayo information overload. Kaya pa? 1 Corinthians 2 verse 9. As it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Take note ha, hindi pa nakita ng mata mo, hindi pa narinig ng tenga mo, hindi pa pumasok sa isipan ng tao yung mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. I believe that. Naniniwala po ako noon. Naalala ko po, mga 15 years ago, yung mga challenge na, sino gusto pumunta ng Hong Kong? At taas ako ng taas ng kamay. Sino gusto pumunta ng Malaysia? Sino gusto pumunta ng Japan? Hindi para magtrabaho, kundi para mag-tour. Taas ako ng taas. Pero pagka tinatanong, sino may passport? Wala akong passport. Hindi ako makakalis, wala akong passport eh. Nung kumuha ako ng passport, nung magkaroon ng passport, lumakas ang loob ko. Sino gusto pumunta ng Malaysia? Taas ng kamay. Sino pumunta ng Hong Kong? Meaning, kung gusto niyo mag-abroad, hindi para magtrabaho, kasi ang paniwala po natin, kung saan ka nilagay ng God, yun ang pinakamasaganang lugar mo. Your prosperity is connected to where you are planted. Get planted. Prosper where you are planted. Your prosperity is not on the other side of this building. Your prosperity is not on the other planet, on the other country. Your prosperity is where you are planted. Sabi mo, Pastor, maliit lang yung sweldo ko. Your prosperity is not based on how much money you are making. Your prosperity is based on how much truth you are getting from the Bible. I don't care kung malaki ang sweldo mo. Yung iba nga, kumikita ng 1 million sa isang linggo. Pero hindi naman naniniwala sa pangako ng God. Madami lang silang pera, hindi sila blessed. Doon ako sa minimum wage earner na naniniwala ng pagpapala. Mas malayo ang mararating ng pera mo pagka sinamahan mo ng pagpapala. So many avenues that God can make you wonder. Tanong ko, are you ready to be stretched? Nakahanda ka bang unatin ang paniniwala mo? So many possibilities that God can change your life. So many avenues that God can make you wonder. So many things that God can bless you with. So many things that God can surprise you with. So many opportunities that God can bring you in. Sabi ng verse 10, but God, meaning talking about the blessing, but God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Every time we hear the Word of God, the Spirit is painting a picture of blessing in your core being. When you are so full of that blessing, then it will burst forth sa buhay mo, magiging reality. God can bring the picture inside of you into a reality. So talking about blessing, pinta ng pinta ang Diyos ng mga blessings sa atin. At pagka punong-puno na yan, it can become a reality. Parang in the past, naniniwala ko na someday, magkakaroon ako ng brand new na kotse. Ultimo sa panaginip, napapanaginipan ko na may bago akong kotse. At nung magkaroon nga ng brand new, boom! Natapos, nagkaroon ng panibagong brand new na sasakyan. So, ibig sabihin nun, mahirap lang talaga sa simula. Pero pagka nag-breakthrough ka dun sa blessing, I tell you guys, just receive, hindi naman kami magbibigay sa'yo ng pera. Ang trabaho ko ay hagis lang yung word. I-challenge kayo. Kaya ng Holy Spirit i-stretch yung ating believing. So every time we hear the word, God is painting a picture of blessing in your core being. God can bring the picture inside of you into a reality. Only God can do that. If you can see it, you can have it. If you can believe it, it can be yours. If you can believe it, it can be a reality. The question lies beneath your heart.
Are you ready to be stretched? Do you believe that you are blessed? Diba? Kasi ang susunod dyan, kung naniniwala ka na magkakaroon ka ng bagong sasakyan, ang susunod dyan ay pumunta ka sa mga kasa, mag-test drive ka, maliban na lang kung may lisensya ka na. Kung wala ka pang lisensya, maglisensya ka muna. Due process. Huwag magbayad, maglisensya, mag-driving school, Gawin natin ng tama yung proseso. 11. For what man knows the things of a man, except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Listen to this, guys. Let me read back. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. You are a spirit being. I am talking to your spirit being. I am depositing blessing to your spirit being. On when will it come into our reality? It depends how much you pursue the word that the Spirit of God is depositing. God is enlarging your spirit man. God is strengthening your spirit man. God is empowering your spirit man. God is filling your spirit man with promises that is about to unfold. Kasi yun ang trabaho ng Holy Spirit. Lagay lang ng lagay ng mga deposito, ng mga blessing. Breakthrough. Hindi ho problema kinakarga ng Diyos sa atin. Although ang demonyo, nag-a-attempt siya, bigyan ka ng problema, sakit ng ulo, yung mga cheese, Listen to what the Spirit of God is doing. God is filling your spirit man with promises that is about to unfold your life. God is filling you with Word of God that has the capacity to bring you to your next season. God is filling our heart with realities that only God can fulfill. You know what, guys? Ayoko mong tumingin doon. The more that we are talking about God's realities, believe it or not, soon you will walk on your God-given realities. Why? Because you allow the Spirit of God to receive the words. Kasi yung word ang mayroong capacity na ma-stretch yung kapasidad mo. Regardless how much money you are making. Pastor, jobless ako. Hindi ko sinasabi na hindi ka na entitled sa blessing. We are all entitled to the blessing. The blessing has the capacity to bring us to another level. God is revealing His realities to every believer. God is putting new things in your mind that even you yourself could not believe. More than 8 years ago, nung nag-apply kami ng sasakyan, SUV, sabi di ako makapurba ng bangko. Sabi, are you making 100,000 a month? Sabi ko, no. So hindi, decline. Pero dahil naniwala ako, after ilang linggo pag-away, dumating yung sasakyan. After 3 days, pinunasan ko yung SUV, 2 word binigay sa akin ng God, sign at saka wonder. Palatandaan na yes, pwede mong makuha yung pangarap mo pagka hindi ka bumitaw. Wonder, yung mga tao magwa-wonder, paano siya nagkaroon ng ganun? We are here for a reason, for a purpose in this season. Remember, we are just passing by. God is bringing us to our new season. Verse 12, now we have received not the spirit of the world. Mas lalong hindi yung kinakampanya ng mga politiko. But we are receiving the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. Do not look
elsewhere. Look inside of you. Do not look outside. Look inside your heart. The deposits that you are receiving is about to unfold. The deposit that you are receiving is about to become a reality. The deposits na binibigay ng Holy Spirit sa buhay natin is coming to pass. Let's all stand up, guys. Did you receive something? Isang bagay po ang aking na-realize. I've been in the ministry for 24 years, guys. Full time. Wala pa akong sideline. One line. Trabaho lang ako sa church. Talking about the blessing. In the beginning, nakikita ko sa school, sa church, yung mga tao nag-aabutan ng pera. Pero yung pera hindi pumupunta sa akin. Sabi ko, God, kailangan ko ng pera. Sabi ko, Lord, ano ba yung sikreto, Panginoon? Alam ko may sikreto na dapat kong maintindihan. Pero binasa natin kanina, yung sikreto ng pagiging blessing ay hindi na po sikreto yan. Revealed na yan. How much you can have, it depends on you. How far you can go, it depends on you. Kung gaano mo gustong ma-achieve, kung ano man ang blessing na pinag-uusapan natin, hindi po nakadepende sa akin yan. Nakadepende sa inyo. Yung mga pera na pinag-uusapan natin, hindi naman namin kayo tinututukan. Oh, ikaw, Pastor Will, mabigay ka ng 1 milyon. No. Laging bukal sa puso natin. Bakit? Gusto ng Lord yung bukal sa puso natin. At kapag ginamit natin yung blessing, believe it or not, guys, ito yung great equalizer. Pakisabi po, great equalizer. Bakit ko po nasabing great equalizer? Kasi outside this building, yung mga tao nagtatrabaho, nagbi-business, pumapasok, nagba-buy and sell, kung ano-ano ginagawa nila just for them to have money. Pero ikaw at ako, we are not working to have money kasi we are believing for money to come. Pero I'm not encouraging you not to find a job. No, find job. Maghanap ng trabaho. Pero yung trabaho, hindi yun yung source ng blessing mo. Kasi ang God ang source ng blessing. Later on, pagka nag-grow, nag-mature kayo, yung sinabi kong great equalizer, kasi after 5, 10, 15, 20 years from now, yung mga tao na career-oriented, yung mga tao na nag-business versus sa'yo na isang simpleng anak ng Diyos, equals pa din ang buhay. Minsan, mas madami pa kayong na-achieve. Nagets na po yan. Kindly bow your heads. Father God, thank you for the blessing. One thing I pray, God, that they may catch your heart. That they may catch your word. That they may catch your spirit. Because your heart, your word, and your spirit has the capacity, Lord, to bring us to wherever you wanted us to be. Lord, I pray that you will seal the things that your people has received today. By the Spirit of God, I call your people, God, blessed. In Jesus' name.